Gutom, pagod at puyat, yan po ang itiniis ng mga libu-libong debotong pumila sa pahalik ng Poong Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. At ang ilang deboto narito hindi lang para sa hiling nila, kundi para sa banata, para sa kapwa. At live mula rin dito sa Quirino Grandstand, saksi si Victoria Tula. Victoria? Piaigan as of 10 p.m. ayon sa Manila Police District ay nasa 50,000 na ang crowd estimate dito sa Quirino Grandstand. Sa paglalim ng gabi, mas dumami pa ang mga deboto sa Quirino Grandstand para sa pahalik sa Poong Itim na Nazareno. Sa dami, di maiwasang magkatulakan at gitgitan sa Senior Citizens Lane. Walang tulakan! Ang grupo ni Angie Mariano magbe-24 oras nang naghihintay makahalik sa Poon, pero halos nasa dulo pa rin ang pila kanina. Nagka-problema kaninang umaga, maraming sumingit. Wala pong nag-assist kaninang umaga. Isa sa mga narito ang senior citizen na si Ludovico Guanzon na marami na raw iniindang sakit gaya ng osteoarthritis. Uminom ako kay Lord. Lord, bigyan mo muna ako ng extension. Mahala ka na kung kailan mo kukunin. Kasi 71 na po ako ngayon. Ang iba pang mananampalataya, hindi kakikitaan ng kapaguran. May kapalit naman ng paghihirap. Marami. Blessing more. Mistulang nagpipiknik sa grandstand ang marami sa mga deboto na dito na raw mag-overnight para masaksihan ang traslasyon. Ang iba naman, gaya ni na Ali Arsenal, abala sa pagtulong sa kapwa. Namigay sila ng pagkain at tubig sa mga nakapila. Salamat sa Panginoon po. Kasi binigyan din kami ng konting grasya po niya. Alas 12 ngayong hating gabi magkakaroon ng misa sa Quirino Grandstand. Alauna naman na madaling araw ang simula ng morning prayer. Pagpatak ng alas 5 na madaling araw, magsisimula na ang traslasyon. Sa bisperas pa lang ng traslasyon, nasa 4,000 pulis na ang ipinakalat. Bukas, aabot ito ng 7,000. Dagdag pa ang may 3,000 kawani ng AFP, BFP at Coast Guard. Although we are not receiving any serious threat, but we are not taking it any lightly. Ang mahigit 6 na kilometrong ruta ng traslasyon, hinati sa 10 sektor at bawat isa may emergency responders. Katuwang din sa pagtiyak ng kaayusan ng traslasyon ang elite unit ng Coast Guard. May floating assets na rin nakadeploy sa Manila Bay at Pasig River na nilagyan ng mga medical personnel. Magsisilbi itong floating evacuation center sakaling hindi nakakayanin ang rescue sa lupa. Babantayan din ng Coast Guard ang Jones Bridge na dadaanan ng prosesyon. Baka kasi may mahulog na deboto. Sila rin ang sasaway sa mga kabataan na naging ugali na tuwing traslasyon ang tumalon mula sa tulay. Sa Liwasang Bonifacio naman, nakaset up na ang Philippine Red Cross Emergency Medical Unit na hindi lang pang first aid kundi kaya ring magsagawa ng minor surgery at may delivery room din sakaling may biglang napaanak. Sa gitna ng inilalatag na seguridad, patuloy na pakiusap ng pulisya, huwag nang magsama ng mga bata at may edad. Bawal ang paputok, pati ang pagsusuot ng sombrero. Nag-abiso naman ang kumpanyang Globe na mawawalan ito ng signal ng cellphone, Globe at Home LTE at prepaid Wi-Fi sa Maynila at mga karatig lugar simula mamayang alas 2 ng madaling araw. Ibabalik ito kapag may go signal na ang National Telecommunications Commission. Piaigan muling ang pakiusap ng PNP huwag na magdala ng mga bata sa pahalik at sa traslasyon. Dito sa Quirino Grandstand, ilang bata na ang ipinanawagan dahil nawawala na sila. At live mula rito sa Maynila, ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.